Ang pagiging cheap o mababaw ay isang malalang sakit ng maraming kalalakihan at nagmumula ang sakit na yan sa uri ng pag-iisip na mayroon ng isang lalaki. Cheap mindset creates a cheap lifestyle at ito ang nakakaawa sa mga kalalakihan ngayon. Sa sobrang basura ng mindset nila, makikita mo rin ang buhay nila na puno ng basura, bisyo, walang saysay, walang laman, at hindi nakaka-proud ikwento sa ibang tao. Kabilang sila sa pangit na parte ng lipunan dahil sila mismo ang pumili sa ganyang klase ng buhay. Nakakaawa dahil karamihan ng lalaki walang kamalayan na parte na pala sila nito. Ngunit sa mga seryosong kalalakihan na hindi papayag na maging parte sila ng kasamaan at kababawan ng buhay, ito ang iiwasan nyo. Ang 7 bagay na ginagawa ng mga lalaking cheap at patapon ang buhay. Paalala lang, this topic is going to be a brutal one. Massacre speech at walang pasintabi. Kaya kung uunahin mong pairalin ang basura mong ego kaysa sa utak mo, masasaktan ka lang ng malala. This video will break your fragile ego. So don't forget to like and subscribe for more ego-breaking contents like this. Let's begin. Number 1. Hating on women. Sa pag-usbong ng mga online pills, especially red pill and black pill movements, dumami rin ang bilang ng mga iyaking lalaki na galit sa mga babae. Wala namang ginagawa ang mga babae sa kanila. Nakapanood lang ng videos tungkol sa dark side ng mga babae. Nagdrama na agad sa buhay. Masasama raw ang mga babae. Pare-parehas daw sila. Hindi na rin raw worth it makipagrelasyon o magpakasal. Para kang tanga. Napakaiyakin mong lalaki. May pagsumpa ka pang hangal ka. Nakakaawa ka naman. Inayaan mong bilugin ka ng mga bugok na influencer na yan. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ito, makinig ka. Kaya lang nila nasabi lahat ng hateful things na iyon sa isang babae ay dahil lang totoo. Pangit ang naging experience nila sa babae. Tatanga-tanga kasi sila pumili. Ngayon, magiging bitter na sila at maglalabas ng hinaing sa internet at sisirain ng imahe ng lahat ng mga babae. Para ano? Para lang gumanti. Napaka-cheap at napakapalot mong lalaki kung ganyan ka. Idadamay mo pa talaga sa pagkamiserable ang mga kabataang lalaki. Bakit? Dahil lang sa pangit ang naging experience mo sa mga babae? Mangmang. Huwag mo yan kabati dahil sinaktan ako niyan. Ganyan ba ang mentality mo? Lalaki ka ba talaga? Kadiri. Iyakin ka na nga. Immature ka pa. Level up, kid. Number 2. Stealing other girls. Maraming lalaki ang mahilig mang-agaw ng girlfriend o asawa ng ibang lalaki. Kahit na alam na may partner na yung babae, aagawin pa rin nila. Proud pa sila kapag naagaw nila. Ngunit ang tingin ko sa mga ganyang klase ng lalaki ay walang kwenta ang buhay. Ang dami-dami mong pwedeng gawin sa buhay, gaya ng mga bagay na totoong may kabuluhan. Tapos mga agaw ka lang ng babae ng iba. Gaano ka ba kamangmang at naging proud ka pa talaga? Kung sa tingin mo astig ka niyan, hindi iho. Isa kang tanga at uto-uto. Pero di mo alam yan. Kung yung determinasyon at pagpupursigi mo na maagaw mo ang babaeng yun ay ginamit mo na lang sa ibang bagay na may kabuluhan, gaya ng pag-abot ng pangarap mo, pagpapayaman, pagpapalawak ng network, anything na may kabuluhan, di sana may totoo ka pang napala. Hindi yung gigil na gigil ka dahil gusto mong agawin yung babae.
Halatang patapon ang buhay mo dahil wala sa ayos ang mga priorities mo. Kung gawain mo yan, pwede kang utuin at bilhin ng kahit sino sa halagang 5 piso. Bakit? Dahil halatang wala kang dangal at prinsipyo. Isa kang natural na bulate. Number 3. One day millionaire. Ito ang mindset ng karamihan ng lalaki sa Pinas. Makinig ka, baka isa ka rito. Hindi mo madedepensahan sa akin yan. Dahil ang kahirapan ang nagpapatotoo rito. Tingnan mo ang paligid mo. Kung tuwing Sabado, Linggo o kada kinsenas katapusan, may kasiyahan at inuman sa inyo, ibig sabihin, nasa cheap neighborhood ka. Walang masama na magsaya. Pero kung gagawin mo ito tuwing kakayod at tutuka ka, maiipit ka sa buhay at hindi ka naaangat dyan. Wala kang pinagkaiba sa tipaklong na paglipas ng araw, naroon sa kung saang sulok, basang-basa. Masyado ka kasing mapagpanggap, masyado kang papansin, masyado kang pa-impress. Hindi mo naman kayang i-maintain. Isang araw galante ka, kinabukasan pulubi. Nabubuhay ka na lang ba para magpahanga sa iba? Nagpipilit na makisabay sa matataas kahit nagmumukha kang katawa-tawa. Maawa ka naman sa sarili mo. No matter how much you pretend, isa ka pa ring cheap na lalaki na may mababaw na pananaw sa buhay. Malulunod ka lang rito, iho. Number 4. Impressing people. Hindi naiintindihan ng maraming tao na ang pagpapahanga o pagyayabang ay isang kababawan. Nagpipilit kang magpanggap para lang magpa-impress sa iba. Seryoso ka ba? Adik ang karamihan sa ganito. Bakit? Because it feeds their ego. Kapag nagtagumpay sila sa pagpapa-impress, mas lumalaki ang ego nila. At dito sila adik na adik, yung pakiramdam na mahalaga sila, na mahal sila ng tao, na hinahangaan sila. Kadiri, kung nag-e-effort kang magpa-impress sa ibang tao para lang maramdaman mong significant ka at hinahangaan, di ibig sabihin, ang totoo, hindi ka talaga kahanga-hanga at hindi ka mahalaga kasi masyado kang trying hard to impress people for fake validations just to feed their pathetic ego. Naintindihan mo ba yan? Masasaktan ka lang. Number 5. Dating apps. Kung gumagamit ka ng kahit anong uri ng dating apps para lang makakuha ng babae, isa kang cheap na lalaki. Nanggaling din naman ako dyan. Noong kadiri at nakakaawa pa ako. Desperado at uhaw na uhaw sa babae. Hanggang sa makita ko ang sarili ko sa salamin na nakakaawa. Dahil nagmukha akong desperadong tigang, gaya mo na walang purpose sa buhay. Doon ko napagtanto na ang babaw nito. This is meaningless. Walang kahulugan. Hindi dapat ito ang hinahabol ko sa buhay. Kaya lang naman ikaw gagamit ng mga ganyang kababuyan ay dahil wala kang kakayahan na lumapit sa babae sa totoong realidad. O kaya naman ay tigang at uhaw ka na sa tahong. O di naman kaya ay patapon ang buhay mo. Dahil masyado kang maraming time para magsayang ng oras sa walang kwentang bagay na yan. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na nagmamature ka na, marirealize mo, there's more to life than chasing holes. Kung hindi pa yan tumatanim sa utak mo, hindi ka pa nagmamature. Isa ka pa ring bata. Number 6. Cheating. Ang tingin ko sa mga lalaking cheaters ay may mabababang IQ dahil ang cheating is an act of complete stupidity. Kung may kaping puro,
Purong katangahan ng cheating. Wala akong nakikitang bright side sa cheating. Dahil gagawin lang ito ng lalaking baliw, tanga-tanga, tatanga-tanga, at kulang sa development ang utak. There is nothing logical and rational to cheating. Isa lang yan akto ng purong kabobohan, lalo na kung lalaki ka. Embodiment ka ng intelligence, kaya dapat matalino ka at dapat alam mo na ang cheating ay gawain lang ng isang tanga. Isang lalaking kulang sa tamang pag-iisip at sunod-sunuran sa libog nito. Kung hindi mo maunawaan kung bakit kababawan ang cheating, lalo na kung lalaki ka, iyon ay dahil hindi ka binayayaan ng talino. Ibig sabihin, mas mataas pa ang libog mo kaysa sa IQ mo. Mahiya ka naman, daga. Number 7. Womanizing. Kung iniisip mo na parehas lang ang cheating at womanizing, kulang ka pa sa talino. Dahil mas dudurugin ko pa ang ego mo sa isang ito. Ang pangbababae ay parang naging likas na sa mga kalalakihan na para bang normal at katanggap-tanggap na lang yung ganitong basurang pag-uugali. Ang dumi-dumi nyo, para kayong mga daga, palibhasa mga walang purpose sa buhay, kaya't ang dami mong time para mangbabae. Wala kang misyon, wala kang purpose, walang silbi, walang pangarap, walang ambisyon. Ibitin mo na lang yung sarili mo. Pero biro lang. May pag-asa ka pa naman. Huwag mo lang gagamitin si Solomon bilang halimbawa na ayos lang ang mambabae dahil isa na naman niyang katangahan. Ang maghabol ng babae at tumikim ng iba't ibang laman ay isang kababuyan. Na tanging ang mga lalaking may inaamag na utak lang ang makakagawa. May amag na ba yung utak mo? Mambabae ka na. Hindi na kita pangangaralan. Huwag ka nang umalis sa ganyang bisyo. Magpakalunod ka na lang sa tahong. Dahil wala rin namang exciting sa buhay mo, hindi ba? Mas makikinig pa ako sa kwento ng pagong kung paano siya nanalo sa karera kaysa pakinggan ang kwento ng buhay mong walang kwenta. Ganyan ka kababa sa paningin ng mga lalaking katulad ko. Tinatapakan lang namin ang mga dagang kagaya mo. Basura. Gayunpaman, marami ang mag-iiyakan niyan dahil pinairal ang marurupok nilang ego. Siguraduhin mo lang na may dala kang panyo dahil ayaw kong bumahan ng luha sa comment section ko. Kaya kumuha ka na ng tissue at marami nga ang makakapakinig ng mensahe. Ngunit hindi lahat makakaintindi nito. Hanggang sa muli nating pagkikita.